Pag-bukid doon, kape. Kape, kakao, pinya, o anong na jackfruit mo ka? Ganda yung marami, sir. So, ang uban, nagkadiinan iba. Ay nag-summer delegation. Kasama. Nakupo ko ng boses, duha lahira. Ang iba, late. Of course, ang ormo, kita natin ang ormo. So, sige. Good morning. Ilusot ni kay pinakalit na presentation. Actually, giningon nga AICA ay ang AICA ay isang segment ng clustering ng consolidation. It's an approach. No? Kaya lang, medyo nagiging popular na marami nang gustong malaman kung ano ang AICA. So, actually, ang kumbaga sa letter, ang letter nito is the farm and fisheries clustering and consolidation. Now, in the process, para mas mabigyan ng diin, no? Kasi mag-clustering so what kung may grupo? Pero para maka-concentrate, if there is a particular natong community, mag-concentrate yun diha ang cluster. Ay lisod ba ng daghan ng inyong nasa una-una. So, ang mga tabo, huwag mahimok. So, kung makita ninyo, ang title sa akong ikuhaan is Training on AICA. Pero actually, I'll just be giving you some parts of the so-called Cosito and approach to the so-called the AICA. So, ang kubat din actually mga repeaters na. I think 80% of this crowd is already the repeaters. Pero for the benefit sa katong pa, ato lang maliko gamay. So, ayan, actually yan ang title. Even the program, yan ang pangalan ng program. So, bakit? Bakit farm clustering and consolidation? Kung makita nyo, individual farmer ang pinapakita. Anong nakalagay dito? No business organization. Ayan. Dahil ayaw niyang maniwala ng no man is an island. So, kaya siya nasa island. Nag-iisa. Ano ang kulang niya? Lack of skills. Kulang siya sa teknolohiya, di ba? Lack of information. Lack of business orientation. Network support. Actually, marami pa yan. Pero, iyan lang muna yung makita natin. Okay? So, ito, nagkaroon tayo ng programa. In the old version, mula pa kay Secretary Dar, ito ay bunga ng kanyang 1PA reform agenda. Nag-issue siya ng Administrative Order number 27 noong 2020. Pero, even in the 1997 Agri-Fisheries Modernization Act, dito na. Pero mura, it fell on deaf ears. Baliwaray lang ba? Baliwala lang. So, under the new version,
Kasi nakita ni Secretary na parang hindi umuusad. Ayan, nag-reissue siya together with some changes, amendments doon sa mga provisions under EO 27, 2020 pa rin. So, naisama na. And then, nakita niya kasi mabagal. So, in the form of a memorandum, parang inutusan na kami. Dapat umusad na ang F2C2. So, yan, may memo na. So, again, balikan natin anong clustering. So, marami kasi yung nagtatanong, what's clustering? So, stick lang tayo sa simple na definition niya. So, it is composed of farmers or fisher folks na yung kanilang area ay in close proximity. Ano ibig sabihin? At hindi naman magkakalikit, pero dool ba? No? Pero for our discussion, even District 3 or District 4, doon sa may Ormoc, kung mag-jackfruit ang District 4, makukonsider pa rin yan in close proximity. No? Kasi may mga bukid, alam naman magtanong kayo kung kay. Kung magtanong ka lang diri sa kitab na gumay. Bisag in lines, in strips, or in groups, magtanong ka jackfruit, hindi mo lang sundo ng mga technology na riba sa distancing, o niyang technology sa pag-pruning ka, that would be okay. Wala namang may-ari ng lupa na gusto jackfruit lahat. So, with that limitation, hindi ba tayo magtatanim ng jackfruit? Tapos ngayon, nakita nyo ang demand. No? Meron tayong grupo ngayon, gusto mag-jackfruit. Pero puro laway o yaw-yaw pa lang ang among jackfruit. Pero ingon ang inchik, bisag o dugay na, the best time to start is now. So, mintas na sikita ng istorya, ano magpagpuli ni Monik Magdanong ng jackfruit. Okay, later on siguro, you will be zeroing in on the AIS-1. May atong ipanghambog, no? Ang bye-bye sweet sa one. But then, as of the moment, ang demand for jackfruit, walay giila, no? Wala maglantaw sa variety. However, ayan, wala silang maglantaw variety. Ano na bugamit sa jackfruit? Processors, lahat. Pero, murag ananog siya iba. Pagkatilaw sa AIS-1, ayun, hinahanap. Iba naman kasi talaga. And only lately, ang isa nating buyer na malaki-laki din naman, issued this statement. Sabi niya, wala naman kaming pinipiling variety. Kaya lang, sa aming opinion, mas maganda sana kung ang mabibili namin jackfruit, yung galing sa Leyte, yung AIS-1. Bakit, sir? Mas maganda ang kita namin doon. So, it's up to you kung paano nyo gagamitin ang advantage na yan. Ako, inuulit ko yan. Because in Mindanao, nakarating na itong AIS-1 sa Mindanao. Mas marami na nga yata silang naitanim, di ba? Pero ang bayan na yan is from Mindanao, hinahakot niya, dumadaan ng Visayas, dinadala sa Luzon. Bakit kaya may sinabi siyang mas maganda ang kita niya pag yung dala niya ay galing sa Leyte? Ako, ayaw ko magsalita. Baka magalit ang taga Mindanao. Pero I think there's something
Kasi ito na ating mga reserva. Kung saan man. So may mga levels kasi ang clustering. May isang level na ang clusters ay farmer clusters. So it could be isang organization or isang cooperative. O FCA is farmers, cooperatives, or associations. Kung sa sila ka-co-op, pwede sila mag-cluster within the co-op. So ang ilang mga members, ang ilang mga kapon. Na ay another type of cluster na kanang mag-consolidation na. So you may now join other groups other than your group. Pwede na. Another association, another cooperative. Ikaw, association ka. If you want to join a cooperative, pwede ka makipag-cluster doon. Following the definition ng clustering. Okay? So, ayan, ginagamit yan ngayon ng pag ang clustering ay between two or more groups, nagsasama-sama, ginagamit yan ngayon ng PRDP. Hindi naman, ang F2C2 naman nag-take over. So, ayan, ang level 1, sinasabi natin, ang farmers, sila mismo ay nag-grupo-grupo. Okay? So, example nito. Yan, ang sharing natin. Ang isang grupo na ang mga membro ay farmers, they can be grouped into several clusters. Example kita nila, 37 ang members, tatlong cluster ang ginawa nila. So isang grupo lang yun, ha? So, parang basa. So, once na ang FCA nag-consolidate na ng kanilang product, it goes up. It goes up. Para mas medyo madaling maintindihan, ganito. Kahit ang ating farmers ay may lupain, even if you own a large tract of land, but then may mga limitations. Kahit ang gobyerno natin, may limitations eh. So, just like the dog, ilan lang ang ibinibigay sa isang may-ari ng lupa. Nakuha ang 7 hectares, di ba? 5. Karoon 5 na lang. Now, kung individual ka, at you enter into contract with a buyer, alam mo mga buyers, pag ganitong mga commodities, hindi naman yan tumatanggap ng one time lang na delivery mo. Ang hinahanap nila, sustainability ng partnership ninyo. So, nasubukan na natin ito. Even in rice ngayon, nasubukan na. Na isang magandang ehemplo is yung banana. Okay. May isang grupo, nakita na ang saging nila maganda. But then, nung after sila nag-usap, sabi ng buyer, pwede ka ba mag-deliver sa amin ng 5 tons every 2 weeks? Paglakas nung farmer
trader, ang sinabi namin, ano, kumusta? Okay na ba? Bakit? May buyer ka. Hindi. Hindi kaya, sir. Bakit hindi kaya? Yung 5 tons, pag nag-harvest ako, kahit lahat, next delivery ko, hindi na ako makadeliver. Mag-antay na naman ako until the next harvest. Ayun. So, what if ikaw na kay isa hektarya, ang inyong organization 20 mo kabuo. Ang napulo at sa hektarya, that's 10 hectares. Kunya ang remaining 10, medyo dato-dato na ay 5 hectares ako. Ingnon na lang natin uniform, nagpa 5 hectares. That's 50 plus 10, that's 60 hectares. Sa tingin nyo ba, pwedeng makapag-supply ang 60 hectares doon sa sinasabing 5 tons every 2 weeks kaysa sa doon sa nag-iisa lang siya? Di ba? That's the principle behind isang magandang mangyayari under clustering. Okay. Aside from that, sir, good morning pa. Aside from that, ito ang some of the advantages pa meron tayong master. Yung sinasabing economies of scale. Actually, ang experts would discuss on economies of scale. It has some reference to the procurement of inputs. Nandiyan yan. Damo dito lang ka na. Ang isa nating cluster, may nga rin ka magtamis, matatamis pala ito. nung pinagsalita natin siya in front of co-farmers, ang ginamit niya approach ganito. Nagtanong siya, kung bibili ka ng t-shirt, ang bibilhin mo isa lang. Tapos sasabihin mo doon sa nagtitinda, may discount ini. O hindi mo kutakan yung discount. Pwede daw ba? Hingo ng mga fathers. Listen, sir. Okay. Kung palit ka o 200 ka po na t-shirt, kanya mga yung discount, maka-discount ka ka. So, pwede, you know? Kasi, cheaper by the dozen. Yun ang ibig sabihin ng economies of scale. At napatunayan na ito. What I'm saying here is already an experience. Kasi when they were not a cluster yet, association sila. Malaking association. Pero pag bumibili sila ng abono, fertilizer, kanya-kanya. Hindi nila kasi alam yung clustering concept. So of course, may bumibili ng 10, may bumibili ng 30, meron din naman bumibili ng 2 lang, may bumibili ng 5. Yung below 10, reklamo sila. Lugi ni sir kay mahal, o niya sa pasahi pa, liti na mo. Anak. Pero when they clustered, nakangisi lahat. Bumili sila ng 980 bucks. Discounted pa. Delivered pa sa kanila. So ayan, that's economies of scale as an example. Stronger linkages, of course, makikipag meeting kayo doon sa ibang grupo na gusto rin makagustong mag-cluster, including doon sa grupo ng mga buyers. At knowing na meron kayong volume na ganito, mind you, ang buyers ang lumalapit. Nangyari din yan dito.
No? Pero sa rice cluster, mga 2 years ago, ang buying price nahulog lang sa 14. Naay mo offer of 15, pero medyo mahirap. Pero alam niyo ba na yung sinimulan nating pilot cluster na ibenta yung kanilang kumay at 19? Sa 19 na yan, 2 buyers pa na malalaki ang nag-aagawan. Yun ang nangyari. Kasi yung ibibenta nila, 2,500 kabans at 50 kilos per kaban. Nalisa ang mga millers. No? Kasi pupunta sila sa field, bibili ng 10, bibili ng 5. Kasi ang farmers, kanya-kanya pa. Pero ang nangyari, ang cluster, pumunta sa kanila, using the supply plan, mamaya may papakita tayo, and telling them, magkano bili mo sa amin, may period of harvest na i-deliver namin ganito, 2,500 kabans all in all. Ang mga buyers ang nagkandara pa. Magkano bili mo, sir? 14 yara. Then po nyo, 15. Okay. Lipat ulit sila. Hanggang sa umabot ang 19. So, another advantage yan. Yun ang sinasabing improved bargaining power. So, of course, nung malaman ng land bank yan, yung land bank na ang bumubuntot-buntot sa kanila, kung ano-ano na ang ini-offer, pati yung mga programa na hindi na zero interest, ino-offer pa rin nila. So, ito naman, madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero ito ang ginagamit natin. Sana na-leverage natin with the private sector. Pero ngayon, may nangyayari ng ganito. And we are proud to say na sa isang meeting na national meeting ng Philippine Rural Development IRIP component ay